Anong sabi ni Digong sa akin? Ewan, tignan mo yung mga ano natin, yung mga service girls natin. Gawan mo ng paraan para mapaganda ang kanilang kalagayan. So, dinala ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila, hindi lang na ginawa yan sa mga sales girls. Alam niyo yung call centers, gaya na sinabi ko, when I was Secretary of Labor, I was guided by the direction of our President na kailangan meron tayong industrial peace. Kailangan hindi nag-aaway ang mga empleyado at ang mga employees. Kailangan di maganda ang relasyon nila. Kaya nagkaroon tayo ng ng tinatawag na inspection program ng Department of Labor. Ano itong inspection? Pupunta ng ating mga labor inspectors, lahat ng mga business establishment para makita na ang mga labor laws ay sinusunod. Matandaan nyo itong kinikwento ko kanina kay Ibete. Matandaan nyo yung nung araw. Ang mga sales girls sa mga department store, lahat ng mga sales girls nung araw, nakikita ninyo, nung araw nung wala pa si Digong, nakatindig yung mga sales girls, naka-uniform, lalo na sa SM, naka-uniform, naka-high heels, nakatindig sila, pero nakikita nyo ba pag nakatindig medyo hindi diretsyo. Bakit? Unang-una naka-high heels. Pangalawa, nakatindig. So anong sabi ni Digong sa akin? Ewan, tignan mo yung mga natin, yung mga service girls natin. Gawan mo ng paraan para mapaganda ang kanilang kalagayan. So dinala ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila na hindi nakakatindig ng diretsyo. Naka-high heels. At maliban doon, nakatindig. So what did I do? I issued an order na bawal ang high heels. Lahat ng mga sales girls, sa lahat ng mga department or sa lahat ng department store sa buong Pilipinas. Tinanggal na. Ang unang sumunod, yung department store dito sa may Quezon Avenue. Fisher Mall. Fisher Mall. Yun ang unang sumunod. Binilahan nila ng mga sapatos ng mga sales girls, wala nang heels, yung one na lang, half inch lang. Ayan. Half inch. At saka, merong utos na every 2 hours, lahat ang mga sales girls dapat meron silang tinatawag na sitting break. Kailangan umupo. Ayun. Kaya ngayon, pag pumupunta ko sa SM, sa mga department store, nakikita nila siya, sir, wala nang heels. Ayan, pinagano. Yun ang ni Digong. Wala nang heels. At hindi lang na ginawa yan sa mga sales girl. Alam niyo yung call centers? May mga call Mga BPO. Mga BPO. O yung mga call centers. Agent. Call center agents. Call center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi nag-ano sila ng Ngayon, sabi ni Digong din, yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing break. Yan. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand. Para na naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka, maghapon. Yun. Tignan nyo kano kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kalit na bagay na napapansin niya. Kaya ako inspirado magtrabaho nung talaga si boss. Mahal na mahal niya mga workers, mahal na mahal niya mga businessmen, at mahal na mahal niya ang mga OFW. Ang ganda kasi Secretary, even us, hindi namin alam. And that's the reason why nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganyan yan. Dati kasi ang kanilang reklamo, nagkakaroon sila ng mga varicose veins. Siyempre. Tapos bawal silang, po, sabi ko, ate, po ka naman, pinaupo niya ako. Hindi, bawal po. Kaya nagulat ako, yung mga, alam mo, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na pati pala yun. Napapansin nila, pinakikialaman nila, and that's, practical. Mga maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho,
Napaka-laking bagay nun. Alam mo, masasakit ang legs nila pag uwi, tapos pagbaha pa, dahil may flood na noon. Lulusong pa sila sa flood. Kaya sila nagkakaroon ng mga varicose vein. It's a small matter for some Filipinos, pero big deal yun. Pag nalaman mo na yung simpleng bagay, ginawa na pala ng paraan. Mas lalo siguro ginawa ng paraan yung malalaki kasi kitang-kita. Diba? Kasi hindi nga nakalagpas yung maliit eh. How much more yung malaki. Tama po. And continue natin, no, Secretary, kasi mainit na mga kaalaman to na mismo kami po na taong gobyerno rin tulad ninyo, hindi namin to alam. Sir, ending contractualization was a central campaign. Ayan. Yan po yung mga promise po ni Presidente Duterte. From your vantage point as DOLE Secretary, sir, was that promise realistically framed? Mabuti na banggit ko yan kasi dito meron akong record dito. May Bigyan ko resibo. na lang sa ito mamaya. Pwede naman natin i-ano sa Bigyan ko na camera. lang mamaya. Oo. Yan yung papakita ko sa iyo. Dahil siyempre, di ba, sinabi ko sa inyo kanina na meron tinatawag na inspection. Yung may mga labor inspector na pinupuntahan yung mga business establishment para tignan kung nasusunod lang ng mga labor laws. Ito ngayon ang napansin nila. Kasi, ang dami nung araw, nung pagpasok namin, ang dami namin mga nakita mga workers na mga casuals na pwedeng tanggalin anytime. So, ang ginawa na namin ay nagkaroon kami ng labor inspection at dinignan namin. Ito, napaka-importante yun eh. Ayun, may marka. Unang-una, ito yung job employment. There were, from 2016 to 2022, yung term ng ating Pangulo, there were 13,119,000 job applicants. Ilan ang natanggap? 87%, 11,446,000 ang nabigyan ng trabaho. That is under the Public Employment Service of the Department of Justice. Ang daming nabigyan ng trabaho. Ngayon, ang isa namang bagay, ito. Pag in-inspect namin ang business establishment at meron kami nakita ng mga empleyado, puro casuals. Alam niyo naman, di ba, pag nag-apply ka, kukunin ka, meron kang tinatawag na probationary period of 6 months. After 6 months, pagkatuloy ang employment mo, dapat agad regular ka. Pero nung araw, hindi in-observe yan. Kana nagkaroon ng labor inspection on this. At as a result of this inspection, there were 653,385 workers na casual at naging regular. Yan. Yun ang dapat yung makakita. Galing, no? Galing talaga. Ganun ang ginawa ng ating Ang galing, Pangulo. Secretary. Balikan natin to, no? Looking back now, Secretary, do you believe the administration succeeded, partially succeeded, or failed in addressing ENDO as Filipino understand? Yung Yung ENDO. Kasi yun yung parang kinatatakutan ng mga contract workers, no? So, yung balikan po legislation natin, has relation to ENDO kasi end of contract yun eh. Apa. Oo. But now, the moment you are regularized, wala nang Wala nang- irrelevant na yung end of End. contract. Dahil regular ka na. Yun ang pinaka-importante. Yun ang tandaan nyo pag nag-apply kayo ng trabaho. Siyempre, Oo. probation. After probation, dapat alam nyo na pag tinuloy ang inyong employment, you become immediately regular employees at hindi kayo matatanggal except for cause. Yun ang dapat. Okay. tandaan mo. follow-up question, Secretary. Yes. Where exactly did the disconnect Occur. occur? Oo. Occur yung law
Yung business resistance, yung sa Congress, or executive policy design? Kumbaga, Mr. Secretary, yung situation po ng end of contract natin na situation, ano po ba ang status niya during your time as Secretary of Labor, and kung hindi pa siya fully na-address, where is the bottleneck? Is it because of may kakulangan sa batas? Is it because there's business resistance? Is it with Congress? Or sa executive policy design ang tinginin niyo kung bakit ito pa rin ang status ng ating ENDO? Okay, that's a very relevant question. And it was addressed when I mentioned earlier na ang unang trabaho ng mga labor inspectors is to see to it that the employers comply with all labor laws, especially on the term of contract. Ngayon, gaya ng sinabi ko, nagkaroon ng labor inspection. Halos lahat ng mga business establishment in-inspect. And they found out na marami ang tinatawag na under yung ENDO na walang permanence, walang security of tenure. As a result of which, nagkaroon ng decision ng Department of Labor na i-regularize yung mga empleyado na na-meet na nila ang requirements of the employment. Yun. Basically, kagaya ng sinabi ko, after the 6-month probationary period, you automatically become a regular employee. And that is the effect of the strict employment of the employment services enforced during the term of President Duterte. So, Kapenian, nakikita ko, it's more of an executive policy design. In other words, may batas na eh. Huwag na nating dagdagan, no? Pero ipatupad natin. Paano mo ngayon ipapatupad is the question. So, under the leadership ni PRRD, inatasan niya talaga si Secretary Bello to look into this, etong mga may ENDO, no? Or kung nagko-comply ba ang mga businesses, no? Insofar as ENDO is concerned. So that was the policy design. Yun ang... Alam mo, Attorney Yvette, that's the reason pala, nung time po ni PRRD, because through the leadership of our Secretary Bello, ang dami nagdedemanda sa duli. Kaya yung pala may mga batas talaga, kaya kasama nila sa paglaban ng kanilang karapatan. Sobrang madami. May ganyan ba? Kaya, In fairness din, alam mo, kaya naging effective naman yung inspection process na ginawa ng Department of Labor. Yung napakahalaga rin, no, yung cooperation ng mga employers. Kasi hindi lang naman ng mga employees ang inaatupan ng ating Pangulong Duterte. Kinakausap niya rin ang mga employers. And that's the reason why yung mga employers naman realize that the best situation or atmosphere for a business to flourish is what they call industrial peace. Pag merong magandang patakaran na nasusunod at nagkaroon ng magandang pagsasama ng mga manggagawa at ang mga employer, gaganda ang trabaho, gaganda ang negosyo. Yun. So, yun ang importante sa lahat. Hindi yun naman iisa lang panig ang papanigan mo. Kailangan panigan mo ang bawat panig. Attorney Yvette, Yes po. narinig mo yung mga nilatag ni Secretary Bello bilang abogado. Alam ko may mga lumalapit at nagreklamo sa iyo sa mga usaping pagtatrabaho. Kasi ako, before, ang dami rin issue dun sa ahensya kung saan ako nalilingkod. Pero sa totoo lang, dinadjustify yan ng mga sa HR, yung iba. Kasi doon pa rin sila, kinain pa rin sila ng lumang sistema. Pero hindi natin nakalikha yung mga bagong batas na pinapatupad ng FPRRD, kaya yung iba nakakalusot na napapabayaan at hindi na ibibigay yung karapatan ng mga manggagawa. Ano masasabi mo doon? Ako,
I became part of the Duterte administration in 2020. Pero hindi dahil sa nabubuhat ng bangko, I did observe there were lesser resistance from the labor force during that time. So tama po yung policy ni Presidente at saka ni Secretary through Secretary Bello, no? Ang primordial should be industrial peace. You have to strike a balance between the benefits and the rights of the workers as against din naman dun sa right ng mga employers to earn. Yun ang and how they did it is something that we should admire, no? Kasi na-achieve talaga po nila yon yung unrest among the workers. In fact, Peña, no, yun nga yung sinabi, the mere fact, no, na in-address po yung health concerns ng mga sales lady, malaking bagay na yun eh. Probably, hindi ko sinasabi, no, it could be one of the grievances of this sales lady at saka yung mga sales personnel, mga lalaki din, no. Pero when Secretary Bello took the helm of Dole, nagkaroon, no, ng malasakit. Nagkaroon ng decisive action to address this. Akala natin maliit na bagay, pero hindi, malaking bagay yon. So yun ang sinasabi, hindi lang naman industrial peace in the sense na yung kinikita nila, pero pati yung well-being nila. So congratulations po doon, Secretary Bello. Ang galing. Industrial peace ang legacy. Yun ang term na Term na ginamit.